Paano nga ba lalabanan ng Pilipinas ang China? Lalo na kung sakaling madamay tayo sa sigalot o kung tayo mismo ang direktang harapin. Narito ang isang halimbawa ng hypothetical scenario kung paano maaaring lumaban ang Pilipinas. Hindi ito base sa kasalukuyang kakayahan lang, kundi pati sa posibleng estratehiya. Bago ang lahat, paki-subscribe ng ating YouTube channel. Maraming salamat. Isang araw, nag-deploy ng mga missile at naval assets ang China malapit sa Spratly Islands. Isang base ng Pilipinas sa Pag-asa Island ang tinamaan ng drone strike. Tumugon ang AFP sa pamamagitan ng pagpapatupad ng full alert status sa lahat ng kampo sa Luzon, Palawan at Mindanao. Asymmetric warfare. Dahil limitado ang armamento ng Pilipinas kumpara sa China, gumamit ang AFP ng asymmetric tactics. Guerrilla-style attacks gamit ang special forces na sanay sa island and jungle warfare. Fast attack boats at mga bagong Navy missile boats gaya ng BRP Jose Rizal class para umatake ng hit and run sa mas malalaking barko ng China. Anti-ship missiles tulad ng BrahMos na ipwesto sa mga dalampasigan ng Luzon at Palawan. Defensive alliances. Tumawag ng tulong ang Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty kasama ang US. Dumating ang mga tropang Amerikano sa Clark at Subic. Nagpadala rin ng surveillance drones ang Japan at Australia. Ang mga bases sa EDCA ay ginamit para mag-imbak ng supply at tropa. Cyber and Information War. Nakipagtulungan ang Pilipinas sa mga tech partners para labanan ang Chinese cyber attacks. Nagsimula ang malawakang public information campaign para palakasin ang moral ng mamamayan. Inilabas ang dokumentaryong nagpapatunay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Habang abala ang militar, nagpakita ng bayanihan ng mga Pilipino. Nag-donate ng pagkain at kagamitan ang mga sibilyan. Nagboluntaryo ang mga reservist at ROTC. Gumawa ng Civilian Coastal Watch Networks para i-report ang kilos ng kalaban. Tandaan, ang laban ng Pilipinas ay hindi lamang sa lakas ng armas, kundi sa katalinuhan ng estratehiya, suporta ng mamamayan at tulong ng mga kaalyado. Mahalaga rin ang diplomacy para maiwasan ang full-scale war.